nagkaganyan. Baka dahil yan dun sa asong humabol sa'yo kanina. Bakit ko napanaginipan yun? Bigla ako nagkabuntot. Kaya kung patunayan sa'yo na ako talaga ang totoo mong anak. Ma, halika na. Alala mo? Nung birthday mo nung isang taon, ang regalo ko sa'yo yung keychain na may picture nating dalawa. Andrea, ano ba yung pangalan ng tindahan na pagtatrabahuan mo? Nasa kwarto na niya si Tito Duarte. Puntahan mo, paliguan mo, tsaka pakainin. Kinuha kita dito, susweldohan ka para alagaan si Tito Duarte, hindi dahil sa manugang ka niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Tama si Godzilla. Ikaw ang katulong sa bahay na ito. Meron pa po ba kayang natitirang tao na maniniwala kapag kinumbinsi ko silang ako nga si Lucy? Si Benji, kailangan ko makausap si Benji na mag-isa. Ma'am, ano ba talagang balak niyo dyan sa babaeng yan? Akala ko ba gusto niyong mawala ang pamilya ni Reden dito sa mansyon? Bakit kinuha niyo pa yung tagapag-alaga ng matanda? Alam mo naman, di ba, na mas matalino akong di hamak sa'yo. So, ang ibig sabihin nun, hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak ko. Iniisip ko lang naman, paano kung mabuko tayo niya ni Dulce? Dapat pinapaalisin niyo na eh. Mamaya mabuko niya na nasa atin yung kayamanan ng matanda. Anong atin? Akin lang. Ikaw ang pumapil dyan. Kasakali lang lumusot eh. Pero, paano nga kung mabuko? Baka mamaya yung si Reden, alam niyo baka mag-contest siya tungkol dun sa will ng papa niya. Aba, akalain mo? Naisip mo pa yun? Siyempre. Oo, pero hindi porke naisip mo, magaling ka na. Dahil bago mo pa naisip yun, alam ko na yun. Alam mo naman, di ba, may pangako pa ako doon sa matandang bruha na sisirain kong pamilya ni Reden. Kaya unang-una sa plano ko, siyempre, nililihim nito si Dulce yung pagkatrabaho niya dito kay Reden. Pwede. Hindi magtatagal, malalaman din ni Reden ang totoo. Mabubuking siya, mag-aaway silang dalawang mag-asawa. Pero, alam niyo ma'am, pwede pa rin magkabati yun. Hindi pa ako tapos. Dahil may pangalawang plano pa ako. Magkabati man sila, siguro doon sa pangalawang plano ko, hindi na sila lusot. Dahil nga para kong dispatchahin itong matandang to. Alam mo kung paano? Paano ma'am? Sa pamamagitan ng Dulce na yan. Anong plano niyo? Secret? Bakit kailangan natin secret kay Dulce pinag-uusapan natin? Dahil tungkol kay Wendy yung pag-uusapan natin. Naku, hindi naman ako interesado. Ano ka ba? Kaya kailangan kong sabihin sa'yo para mawarningan ka. Hinahanap niya kung saan ka nakatira. Pati nga ako binubulabog niya. Ay, ano sabi mo? Ano sabi ko, hindi ko alam kung saan ka nakatira. Kaya mag-iingat ka. Iwasan mo yung palabas-labas dito. Dahil nagpapa-PI siya. Ano? Ang PI? Private investigator. Nagpapaano siya, service siya sa mga lugar na pinupuntahan natin. Sige. Salamat, pare. Basta, ano mo pare, yung babaeng yan, tukso yan. Mamaya pag-awayin nyo naman ni Maring Dulce. Kumusta na pala yung paa mo? Sabi ng doktor, mga 1 buwan na. Babalik na ako sa trabaho. Tagal naman. Pare, mula nung nawala ka, ako na yung umakit sa taas. Alam mo na, pag nasa taas ako, nawawala yung pagkalalaki ko eh. Alam ko na yun. Kaya mo, konting tiis na lang, ha? Malapit na to. Tara. Siya tayo doon sa labas. May masarap na isawan doon sa may palengke. Tara! Hindi, ayaw ko uminom. Pwede na, hindi ka naman nag-antibiotic eh. Ako magbabantay dito. Hindi na nga, ang kulit mo eh. Ha? Ikaw na naman isa. Tama nga siguro yung sinabi ni Ella. Mahal na nga kita. Mahal mo ako? Lucy, huwag ka mag-alala. Mahal din kita, Lucy.
bakit mo nga kasi ako mahal? Eh, kasi kaibigan kita! Hindi mo ba kaibigan yung ama mo? Ay! Sa'yo? Halika na nga! Malayo pa lalakbayin natin. Sungit. Mabuti noon, kahit may problema ako, may karamay ako. Nandun si Benji at ang papa. Gaano man kahirap o kabigat yung dinadala ko, gumagaan dahil may kasama ako. Pero ngayon mag-isa kong pinapasa ng problema. Ang hirap pala mag-isa, lalo ba't para kang tinalikuran ng buong mundo. Hanggang kailan ba ako ganito? Sana isang masamang panaginip lang to dahil gusto ko nang magising. Pahinga na. Sige, pero balik ka dito mamaya ah. Baka hindi na kasi mag-aaral pa ako, di ba? Eh, di sabay tayong mag-aral. Lucy, mag-usapan tayo. Unahin mo na ang pag-aaral. Sige na, baka hinintay na ako ni nanay doon sa bahay. Ha? Okay. Wala bang kiss? Puro ka talaga biro. Sige na, bye-bye na. Itong Benji ito. Hindi naman ako nagbibiro. Pwede ba tayo mag-usap? Ikaw na naman. Hindi ka talaga madala-dala, no? Gusto mo na namang masaktan? Kapal na mukha mo. Ikaw na ngayon nagpapanggap, ikaw pa yung may ganang manakit. Buti, hindi nakikita ni Benji yung kalansahan ng ugali mo. Hoy, layo-layuan mo si Benji, ah. Wag na wag mo siyang lalapitan. Ikaw, lumayo. Pati pamilya ko, layuan mo na din. Ah, ganon. Ikaw ba? Hindi ka talaga titigil? Hindi ka aalis dito? Ha? Hindi ka aalis dito? Hindi ka aalis dito? Sinabi na umalis ka dito eh! Ayaw mo talagang umalis? Aray! Ha? Hindi ka talaga madala-dala? Aray! Umalis ka dito! Aray ko! Lucy? Ha? Sumusobra ka na eh! Aray! Ah! Mama! Senyor, magpahinga na po kayo, ha? Alam niyo, masama sa inyong napupuyat. Hindi na ho ba talaga kayo magkakaayos ni Reden? Ayaw niyo na ho ba talaga siya dito? Tandaan mo, Tito Duarte. Dapat kang magalit kay Reden dahil ayaw niya sa akin. Pinagbibintangan niya ako ng masama. Ayaw ko sa kanya. Kaya dapat, ayaw mo rin sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Galit ka kay Reden. Oo, galit ako kay Reden. Lagi ko natatandaan yun. Ayoko na kay Reden. Lagi niyang pinagbibintagan si Agoncillo. Ayoko na sa kanya. Sige na ho. Kalimutan niyo na lang ho yung sinabi ko at magpahinga na ho kayo. Diyos ko. Pakupain niyo ho ang galit ni Papa kay Reden. Kung ano man ho ang pagkukulang ni Reden, sana ho matawad siya ni Papa.
Teka, hoy! Anong nangyayari dito? Ma? Coco, Ma? anak. Anong nangyayari dito? Itong maligno na to, siya yung may kagagawa niyan kay Mama. Mama! Huwag na huwag kang lalapit kay Mama. Umalis ka na dito! Lucy, Kuya Kuko, sorry. Hindi ko naman gusto saktan si Mama eh. Pasensya ka na. Alam mo, huwag mo akong matawag-tawag na kuya. Dahil hindi kita kaano-ano. Kung hindi ka lang sira ulo, pinatulan na kita eh. Kaya pwede ba umalis ka na? Kuya! Umalis ka na! Alis! Mama, umalis ka na dito! Mama, sorry! Lucy. Huwag ka na babalik dito! Sorry! Okay ka lang? Nga pala. Kamusta si Tita Desa? Okay naman na siya. Dinala namin siya sa ospital kanina tapos pinainom ng gamot. Sino ba kasi nagbato sa kanya? Pwede bang huwag na natin pag-usapan? Umiinit lang yung ulo ko kapag naaalala ko yung babaeng yun eh. Kumukulo yung dugo ko kapag naririnig ko yung pangalan, kapag naaalala ko siya. Sige. Relax. Mamaya, ikaw mapano dyan eh. Oh. Ano tinitinam sa likod? Wala. Ha? Ano kasi, Lucy? Ano? Ano? Dali, aka na. Titingnan ko. Hindi. Sabihin ko na kaya tungkol sa buntot ko. Total naman, alam yung dati na naging aso ko. Ano ba yan? Aka na, titingnan ko. Hindi. Wala. Ano kasi, Lucy? Lucy. Ano? Tawag ka na ni Mama. Maaga pa daw kasi yung pasok mo bukas, kaya kailangan mo nang matulog. Tsaka, di ba, parang Benji, marami pa naman kayong time. Oo nga. Maaga pa pasok mo bukas. So, paano uwi na rin ako? Sige. Ha? Eh, may sasabihin ka pa, di ba? Hindi, wala na. Mauna na ako. Oo, salamat ah. Sige. Hoy, ingat ah. Sige. Ingat kayo. Sige. Kumusta yung trabaho mo? Mahirap ba? Okay naman. Mahirap, pero kaya ko naman eh. Kamusta naman yung amo mo? Mabait ba? Pasuplado? Hindi, okay lang naman din. Kaya mo, Dulce, pag gumaling na ako, pag nagtrabaho na ulit ako, dito ka na lang muna ulit sa bahay. Huwag mo na akong isipin kasi ang importante naman ngayon yung gumaling ka, di ba? Gusto ko rin makatulong sa'yo. Ayoko din naman na lahat iaasa sa'yo. Diba ang mag-asawa magkatuwang sa buhay? Yung dapat tayong dalawa. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Hindi ako nagkamali ka pinakasalan ko. Patawarin mo ako rin din kung hindi ako naging tapat sa'yo. Alam ko maiintindihan mo rin ako balang araw. Saka na lang ako hihingi ng tawad sa'yo. Yan na si Betty. Di ba? Ito na yung tiyempo. Sige na. Kausapin mo na. Hindi ko po yata kayang gawin yan ng si Jo. Magbira ka naman. Di ba yun ang plano mo? Ba't parang natatakot ka na naman? Natatakot po kasi ako eh. Baka kung ano yung ginawa sa akin ng pamilya ko, hindi niyo maging tanggap sa akin ni Benji. Ang hirap po kasi masaktan ng si Jo. Alam ko po na mahirap paniwalaan yung sinasabi ko. Pero ayoko kasing masaktan. Ayoko na masaktan. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa sila kayang tiisin.
Lucy, huwag mong isipin yun hanggang hindi mo nasusubukan. Sige na, puntaan mo na siya. Ako na bahala. Basta, sige na. Mamaya magkita tayo. Sige na. Benji, Sinusundan mo ba ako? hindi. Ano hindi? Ikaw yung kanina pa sumusunod sa akin, di ba? Ikaw din yung inahabol ni Dane at ni Django. Sino ka ba? Ano ba kailangan mo sa akin? Bakit naman pumayag kang maging alila nila? Hindi naman kasi talaga ang trabaho ko sa kanila. Hindi naman talaga ako makakapagsumbong kay Reden, ano? Yung biyanan mo, anong sabi? Alam niyo, yan ang hindi ko maintindihan. Itong si Papa, para bang sunod-sunura na lang siya kay Agoncilla? Oo na lang siya ng buo. Naku, hindi kaya na-hypnotize mo na yung kapal ni Reden? O kaya ginayon mo nga? Nakakatakot naman yan. Paano kung pinapapatay na pala yung matanda? Oo lang din siya? Lucy, kunin mo yan. Para saan yan? Kakailanganin mo to. Ito yung makakatulong sa'yo. Paano mo ako matutulungan? Panaginip lang pala. Bakit ba hindi ka pa natutulog? Gising ka pa. Siguro kaya hindi ka makatulog dahil nagsisisi ka dahil di mo kinausap si Benji, oh. Mang Sinjo, natatakot lang po ako. Naduduwag. Paano po kung mas masakit na panlalait pa yung gawin sa akin ni Benji? Siya na lang po yung tanging pag-asa ko eh. Siya na lang po yung huling taong kailangan kong makausap. Pag nabigo po akong kausapin siya, hindi na ako makakabalik sa pamilya ko. Tuluyan ang magagalit sa akin si Mama pati mga kapatid ko. Nasaktan po si Mama nang dahil sa akin. Si Jun, nakakonsensya ako. Hindi mo naman sinasadyang saktan ang nanay mo. Alam kong mabuti kang bata, Lucy. May maganda kang kalooban. Mabuti pa, magpahinga ka na. Alam kong pagod na pagod ka eh. Matulog na tayo.
po kayong mag-alala kay Lucy. Yung lampara po, yun po yung sagot sa sumpang ibinigay kay Lucy. Sana malaman kagad ni Lucy ang kapangyarihan ng lampara para malabanan niya yung sumpa. Okay ka lang, ma'am? Bakit pinagkatiwala mo sa Dulce na yun yung pagpapainom ng gamot sa matandang yun? Paano tayo? Magpapakulong na lang tayo? Bakit tayo makukulong? Sino ba nagpainom ng gamot? Hindi ba si Dulce? Bakit may buntot ka pa? Di ba naging tao ka na? Kailangan ko mapasuri itong mga gamot na to. Dulce! Ma'am! Ginagawa mo sa mga gamot ni Tito Duarte. Hindi ako maaari magkamali. Yan yung ilang parang kailangan kong kunin.